Si Andre naman. Kuya Andre, saan? Sa taas din. Gagawin nyo sa taas. Sige, tatawagin na natin yung malaking Andre. Ang kanyang big brother, si Kuya Ronel. Fresh na fresh. Maraming salamat sa Panginoon at G. Late ka na naman. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga kapitbahay ko na nagmamahal kay Joseph. Na alam ko kahit malayo ako at yung kapatid kong si Reggie, may mga taong taga-Villa po na nagmamahal sa kanya, na sumama sa kanya hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Napunta man po, hindi naman po sa pambobola. Napunta na po ako ng Dubai, Saudi at Qatar. Pero sinabi ko sa mga kasama ko, uuwi pa rin ako dun sa pinanganak akong lugar, ang Villa Pojas. Sabi ko, iba yung mga tao dun. Kasi nagkakaisa. Kahit medyo may nag-aaway na iba. So, nagpapasalamat din ako sa mga kasama niya dito sa youth na naging extension ng pagmamahal namin para kay Joseph. Si Joseph kasi tsaka ako, nagkaroon kami ng pagkakagalit ng dalawa. Talagang nagalit ako sa kanya kasi yung time na umiiyak si nanay dahil sa kanya. Doon nagalit ako sa kanya. Hindi ko yung kinakausap. Nasaktan ko pa siya nung time na yun dahil nakita ko iyak ng iyak si nanay. Sabi ko walang nang ganyan kay nanay kundi ikaw lang. Sabi ko, kaya kitang di kausapin pag hindi mo binago yung sarili mo. Tapos nung nakatira kasi ako dun sa Caloocan, papunta ako ng Dubai, so naisip ko, malayo si Andre tsaka yung asawa ko sa pamilya ko. Sabi ko, gusto ko maging close siya sa family ko, yung anak ko, sa mga kapatid ko, bago man lang ako umalis. So nung alam ko makakaalis na ako papuntang Dubai, bumalik ako dito sa Pojas, tapos tumira kami dito. Para may chance na magkalapit-lapit sila. Ang na-impress ako sa kanya, kahit alam niyang galit ako sa kanya, inaalagaan niya pa rin si Andre. So, minsan napapagalitan ko siya kasi katulad nga ng sinabi ni Jam Jam, kahit mapagalitan siya, sinusunod niya yung gusto ng mga pamangkin niya. Kahit alam niyang medyo sablay na siya, ilulusot niya pa rin. Sabi ko sa kanya, sino ba yung matanda sa kanila? Sabi niya ako. Kasi napagalitan ko sila, nanood sila ng DVD na Child's Play. Sabi ko, violente yung palabas na yan, bakit pinanood mo sa mga bata? Sabi nila eh. Sabi ko, ilang taong ka na? Sabi niya, mas matanda sa kanila. Sabi ko, ba't sila nasunod? Kasi nga sabi nila eh. Tapos, medyo natawa din ako. Sabi ko, sige, gawin natin, lahat ng CD na yan, itatapon na natin. Tapos, nung kumakain ako sa baba, nag-sorry naman siya. Tapos, marami pa siyang ginagawang mabuti. Pag kahit galit ka sa kanya, hindi yan matatakot na mag-reach out sa'yo. Yun yung napapansin ko sa kanya. Kaya lang, minsan po na ako sa kanya, pag napurin mo yung ginagawa niya, minsan na-over-excite siya. Minsan, mayabang, parang, oy, ganun. Ako naglinis niyan. Mga ganun. Sabi ko sa kanya, Brad, yung time na pala na naririnig-rinig na niya, aalis ako. Alam ko, tumatiming yan. Pero humahalo ako sa mga kapatid ko na hindi niya ako mahuhuli. Pero nung minsan, parang, alam ko, kinutsaban niya si nanay, kaya lang di ko na napaamin. Na-tsempohan niya ako dun sa kwarto. Sabi niya, kuya, galit ka pa ba sa akin? Sabi ko, bakit? May dapat ba akong kagalit? Binabalik ko sa kanya yung mga tanong. Tapos, sabi ko, ba't di ka makatingin sa akin? Sabi niya, kasi ang taas mo eh. Sabi ko, sige, uupo ako. Sabi ko, ano ba ang problema sa school? Bakit huminto ka? Tapos ayun, sinabi, yung katulad nga nung inopen ni brother, may bumubuli daw sa kanya. Kasi hindi ko alam yun, nasa Caloocan ako. Buti na lang, hindi ko nalaman nung time na yun. Kasi,
ayoko rin ang ginaganon yung mga kapatid. Sabi ko sa kanya, huwag ka kasing magpahalata na mahina ka. Yung, alam mo yun, yung maliit ka, nakahinaan mo yun. Sabi ko, gawin mo, kasi sabi nila, ginagawa mo kalahati. E, doblehin mo para maging isa. Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, kapatid kita, kahit ano mangyari, kahit ano nagawa mo, kaya kong patawarin yan. Pero sabi ko sa'yo, pag binigay lahat ng mga kapatid natin yung second chance, huwag mo yun iwawala. Kasi yun na yung time mo para na-prove na mali kami. Pero hindi ko na nasabi sa kanya na nagawa niya lahat yun at nahigitan niya pa. Masayaw yata yun eh. Ang totoo niyan talaga, iso-surprise ko yung mga kapatid ko. Dadating pa talaga ako sa 29 ng September. Hindi ko sa kanila sinasabi. Kasi gusto ko yung naghihiyawan sila pag na-surprise. Tapos si Joseph, yung sinasabi eh, nag-blink yung bata. Signature mo dyan, tapos ganyan. Minsan, natakot ako dyan, minsan. Naisahan ako dyan. Kasi nung sinamahan ko si nanay mag-vigil, eh si ano yan eh, mabilis mag-serve yan. Pag naliw ko, pag lemon niya, may kape na agad. Eh medyo ganyan yung tingin ko. Pag gano'n ko, uy, may kape, ano ah. Yung pala siya kasi maliit, di ko gapan. Sabi ko, Brad, totoo ba yan? Kasi ginaganon ko yan eh. Ginugulat ko, totoo ba yan? Baka naman for, ano lang yan, publicity. Yung sinasadya ko siyang i-challenge. Kasi ayoko nung, sabi ko, kung ginagawa mo yan na totoo ka, maganda yan. Pero kung hindi, sabi ko, huwag mong gagawin sa akin dahil ayoko nang ganun. Hindi ka pa, sabi ko sa kanya, hindi ka pa pasado sa akin, hindi pa ako kumbinsido sa'yo. Ginagano ko talaga yan. Pero deep inside ng puso ko, na-appreciate ko yun. Sorry, Brad, kasi hindi ako umabot. Naunahan mo na naman ako. Na-surprise na naman ako. Pero mukhang matutupad yung wish mo na hindi ko to makakalimutan yung sinabi niya. Sabi niya, yung huli kaming nag-chat, napansin ko na payat siya no, pero iniba niya pa rin yung usapan. Sabi niya, Kuya, alam mo, wish ko, sana ikaw at si Kuya Reggie sabay umuwi. Tapos united ulit tayo kahit kulang si nanay. Sabi ko, aba, maganda yan ah. Pero sabi ko, madali lang yan, pag-usapan lang. Eh since, ayan, napauwi niya lang ako ng mabilis. Alam ko si Brother Reggie makakasunod bukas. So, kaya lang, tinakasa mo naman kami. Baka talaga. Isang chismis na lang nung maliit yan. Kasi, minsan lang ako pumunta dito. Oh, sige. Ano yan, nung maliit talaga yan, siya talaga yung dumanas na tingin ko mahirap na sakit. Kasi yung kinamatay niya ngayon, alam ko may kilalaman yun doon sa maliit pa siya. Kasi pagka yan umiyak, hindi mo maririnig. Parang humihinga lang siya na sumisigaw na walang boses. Ngayon pag di mo siya tinignan, magugulat ka, ay umiiyak pala si Joseph. So mula nung na-discover ko yun, lagi ko na siyang tinitignan na gano'n. Tapos may time na nagulat na lang kami, yung kinukwento nila ng sinugod siya sa hospital, ganun yung nangyari sa kanya. Siguro mga 3 months pa siya noon. Tapos umabot sa pinapump namin yung dibdib niya. So tingin ko bata pa lang siya, nasa kanya na talaga yung ganong sakit. Then nasalba namin siya doon. Tapos nga nung nakaraan, nangyari na yung eto nga. Yung kay nanay, medyo kahit 2 years na, hindi pa rin ako naka-move on, parang nabigla pa rin ako kay Joseph. So yung time na tinawagan ko nga si Brad, na nanonood ngayon, nag-iyakan lang kami ng buong tawagan namin. Sabi ko, bakit kaya gano'n? Natouch din ako sa mga tumulong. Masarap pala yung nagdadalamhati ka, tapos alam mong maraming tao nag-extend ng tulong nila para sa'yo.
Sabi ko, ganun pala yun. Tapos naaalala ko ngayon, sabi ko, ganun nga pala si Joseph. Na konti lang gawin mo sa kanya. Masaya na yan. May ginawa siya, tapos sabi ko, wow, alam mo na yan. Yung mata niyan, gumagano-gano na. So, yun yung magmamarka sa kanya. Ang magmamarka sa akin na ginawa niya. Na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Na ma-appreciate natin yung bagay na kung ano siya. Na hindi yung dapat ganun siya. Alam natin na may kakulangan tayo. Huwag nating hanapin yun sa ating mga kapwa. Dapat i-appreciate natin siya. Sana, kung narinig niya man ako, sana naging mabuting kuya ako para sa kanya. Isa siya sa nagpapatatag ng puso ko tuwing nasa malayo ako. Isa siya sa inspirasyon ko. Gusto ko uling magsorry sa kanya, sana sinabi ko na lang na pauwi ako, baka sakaling nakatulong na lumaban siya. Pero ano pa man mangyari, Brad, saludo ako sa'yo. Mahal na mahal ka namin. Sana, ikamusta mo na lang din ako kay nanay. Love you, Brad. Salamat po.